Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ayon sa Juan 4:23 hanggang 24, ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ang kahulugan ng pagsamba. Ang pagsamba ay pagpapakita ng respeto sa Diyos. Para sa halimbawa ng pagsasabi natin sa pananalangin, ito ay pagbibigay ng dangal, papuri, luwalhati sa Diyos. Ang mga mananampalataya ay pinasasalamatan at itinataas ang Diyos. Ito ay ang pagsamba. Ngayon, maraming taong sumasamba sa iba't ibang uri ng mga nilalang at sumasamba sa walang kabuluhan. Subalit, mayroon talagang Diyos na siyang dapat sambahin. Ngayon, tumitingin ang Diyos sa mga sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, tulad ng ginawa niya sa panahon ng Lumang Tipan. Gayunman, kinakailangan nating malaman na tinawag tayo upang sambahin ang Diyos. Sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, lahat ng mga bagay upang ibigay ito sa tao. Binigay niya rin ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo sa ikaliligtas ng buong sangkatauhan sa kanilang mga kasalanan. Sa gayon, kinakailangan ang focus ng ating buhay ay sumamba at kinakailangan nating magkaroon ng pag-iisip para sambahin ang Diyos na manilikha sa bawat pagkakataon. Kaya ang ating pamumuhay ay para magbigay lamang ng luwalhati sa Diyos. Subalit may isang bagay na kailangan nating malaman na hindi lahat ng uri ng pagsamba ay tinatanggap ng Diyos. Ito ang uri ng pagsamba na tinatanggap ng Diyos at ito naman ang uri ng pagsamba na hindi niya tinatanggap. Iyan ang dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 12 verse 1 na kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanik sa inyo, ialin ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sa Genesis 4 verse 3 hanggang 5, dumating ang panahon nang si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Leviticus 10 verse 1 hanggang 2. Sina Nadab at Abihu, dalawang anak ni Aaron, ay kumuha ng insensaryo, niligyan ng apoy at nagsunog ng kamanyan at humarap kay Yahweh. Gumamit sila ng apoy nang di nararapat, pagkat hindi ito inutos sa kanila. Kaya't mula kay Yahweh, lumabas ang apoy at tinupok sila. Sa unang Samuel 13 verse 8 hanggang 14, sinasabi sa atin na si Saul ay kinalimutan ng Diyos dahil din sa pamagitan ng paglabag niya sa tungkulin na dapat si Samuel ang gumawa bilang pari. Sa Malakias 1 verse 6 hanggang 7, makikita natin doon na pinagalitan ng Diyos ang mga tao ng Israel dahil sa kanilang handog na may kapinsanan. Dahil sa kanilang handog na may kapintasan, sinabi ng Diyos na hindi niya tatanggapin ang gayong pagsamba na walang kalakip na paggalang, kahit na mga Pariseo at mga Iskriba sa panahon ni Jesus ay mahigpit na pinapanatili ang tradisyon ng kanilang mga ninuno. Subalit dahil hindi sila sumasamba sa Diyos mula sa kanilang puso, pinagalitan sila ng husto ni Jesus. Ito'y nakasulat sa Mateo 15 verse 7 hanggang 9, Mateo 23:13 hanggang 18. Ang Diyos ay hindi tinatanggap ang pagsamba na hinahandog sa Kanya sa maling pamamaraan. Tandaan natin, ang Diyos ay hindi tinatanggap ang pagsamba na inihahandog sa Kanya sa maling pamamaraan. Gayunman, ang pagsamba ng mga Kristyanismo ay dapat ihandog ng naayon sa batas ng pagsamba na binigay niya. Hindi lang sa gusto ng mga sumasamba,
Kung titignan natin, ang mga Kristyanismo ay sobrang kaiba mula sa mga relihiyong hintil na gumagawa ng kanilang sariling pagsamba nang naaayon sa ikasisiya na kanilang mga puso. Ang anak ni David na si Solomon ay nag-alay ng 1,000 handog kasama ng kanyang mga nasasakupan nung siya ay naupo sa trono. At nagpakita sa kanya si Yahweh sa panaginip. Anong ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David na naging tapat sa inyo, matuwid at malinis ang puso, at pinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa kanya nang marapati ninyong paluklukin sa kanyang trono ang isa niyang anak. Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David, bagaman ako'y bata pa't walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling, sapagkat sino maaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki. Ikinalugod ni Yahweh ang hiling ni Solomon, kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sariling mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang inihiling mo. Binibigyan din kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo, at bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalan na di mapapantayan ng sinumang hari sa tanang buhay mo. Katulad nito, kung mag-aali tayo ng pagsamba sa Diyos, nakalugod-lugod sa Kanya, tutugunin niya ang inaasam ng ating puso at ibabalik sa atin ang nag-uumapaw na pagpapala. Hindi tinatanggap ng Diyos ang walang kabuluhang pagsamba na parang pupunta lang ng simbahan at dadalo sa gawain. Subalit ang mga mananampalataya na iniibig ang Diyos, sila ay sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Tinatanggap niya ang gayong pagsamba ng may kagalakan at tutugunin ng Diyos ang ninanais ng kanilang mga puso. Espiritual na pagsamba na nakalulugod sa Diyos. Ito ang uri ng pagsamba na ninanais ng Diyos. Hindi lamang ang pagtupad sa pamagitan ng pagdalo sa gawain ng araw ng linggo na matapos nating mamuhay sa makamundo na ayon lang sa gusto natin mula Lunes hanggang Sabado. Ang pagdalo ng pagsambang gawain sa simbahan ay pagpapatuloy sa ating buhay na pagsamba. Kaya ang pagsamba na nakahiwalay sa ating buhay ay hindi uri ng pagsamba na tunay na nais ng Diyos. Sa makatuwid, nasulat sa Lucas 10 verse 27 na dapat nating ibigin ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip upang tayo ay mamuhay sa buhay na pagsamba na nakalulugod sa Diyos. Sa Levitico 1 verse 1, tinawag ni Yahweh si Moises at mula sa toldang tipanan ay sinabi sa kanya na sinasabing, maari nating mapagtanto sa pamamagitan ng talatang ito na paghahandog sa panahon ng lumang tipan ay hindi inimbento sa pamamagitan ng tao, ngunit ang Diyos mismo ang nagturo sa kanyang mga tao sa mga pahayag upang manumbalik ang pakikisama sa pagitan ng ating Diyos at ng mga tao na naiwalay sa sanhi na pagkakasala ni Adan. Ang Diyos ay ibinigay sa atin ang pamamaraan ng paghahandog dito sa lumang tipan. Ang mga paghahandog at hain sa lumang tipan ay nahati sa handog na susunugin, handog na pagkain, handog pang kapayapaan, handog pang kasalanan, at handog pang kasalanang di sinasadya. Sila ay maaring maghandog ng toro, tupa, kambing, kalapati, o harina ayon sa uri at yaman ng tao. Ang mga handog sa lumang tipan ay panlabas na ritual na may komplikado at mahigpit na pamamaraan. Kapag ang tao ay nagkasala, kinakailangan nila na pumatay ng hayop at ito ay ibigay bilang handog pang kasalanan na may dugo upang mapatawad. Subalit dahil sa dugo ng tupa o kambing ay hindi ganap na malilinis ang mga kasalanan ng mga tao. Kaya't si Jesucristo na kordero ng Diyos ay inihandog ng isang pagkakataon upang dalahin ang mga kasalanan ng marami.
Ito'y naayon sa Hebreo 9 verse 28. Kaya ang komplikadong paghahandog sa lumang tipan ay hindi na kinakailangan. Sa Hebreo 9:11 hanggang 12 sinasabing, ngunit dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya'y naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad. Hindi ginawa ng tao. Ang lalaong bagay wala sa sanlibutan ito. Verse 12, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirang baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Gaya ng sinasabi sa pamamagitan ni Kristo na nakagawa ng walang hanggang kapatawaran ng kasalanan. Hindi na natin kailangang magbigay pa sa Diyos ng mga handog na may dugo. Subalit, maaari tayo na makapunta sa harapan niya at sumamba sa kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Dumako naman tayo sa pagsamba sa bagong tipan. Sa panahon ng lumang tipan, bago dumating si Jesus sa mundong ito, ang mga tao noon ay nagpapatay ng mga hayop at inihandog ang sakripisyong dugo. Pero pagkatapos ni Jesucristo na dumating, si Jesus mismo ang kanyang sarili ang naihandog na sakripisyo, isa para sa lahat. Nang siya'y ipinako at nagbubo ng dugo. Tanging kung maniniwala lamang tayo mula sa ating mga puso at agapin si Jesucristo, tayo'y mapapatawad. Kapareho nito, ang Diyos ay nalulugod sa atin kapag tayo naghahandog kung ano ang pinaniniwalaan natin mula sa puso at ating itong isinasagawa. Ito ay banal at buhay na handog at espiritual na pagsamba. Buksan natin ang Roma 12 verse 1. Bilang pagbubuod sa panahon ng lumang tipan, sila'y naghahandog ng sakripisyo, habang tayo naman sa bagong tipan ay nagsasagawa ng gawaing pagsamba. Tandaan, gaya ng ang handog ay dapat walang dungis at batik upang tanggapin ng Diyos, ang gawaing pagsamba naman sa bagong tipan ay kailangang ihandog sa Espiritu at katotohanan upang ito'y tanggapin ng Diyos. Ngayon, ano ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan? Juan 4:23. Subalit dumarating ang oras at ngayon na nga nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Sinasabi dito na ang mas importante ay ang puso ng sumasamba, hindi ang gaya ng templo sa Jerusalem o di kaya sa bundok ng Gerizim. Ang verse na ito ay salita ni Jesus na sinabi niya sa babaeng Samaritana na makatagpo niya ito sa balon sa nayon ng Sikar. Pinapaunawa ni Jesus na siya ang Mesiyas na dumating na siya, kaya't ang konsepto ng tungkol sa pagsamba ay nagbago na rin. Anong uri ng pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan na nais ng ating Panginoon? Ang pagsamba sa Espiritu ay tumutukoy sa pagibigay ng ating tunay na puso, nakasama ng banal na Espiritu na nananahan sa atin, at unawain ang salita ng Diyos sa loob ng 66 na aklat ng Biblia na may kapuspusan ng banal na Espiritu. Ano naman ang pagsamba sa katotohanan? Ang pagsamba sa katotohanan naman ay pagbibigay sa Diyos ng kagalakan, pasasalamat, panalangin, papuri, mga gawa at handog ng ating buong katawan, puso, isipan at kaluluwa, nang may pag-ibig sa Diyos at inuunawa ang Diyos sa angkop na paraan. Kahit na madalas natin nasabihin na mahal natin ang Diyos, maaring makatagpo tayo sa mga kaduda-duda na mga bagay. Kaya't kung tunay nating mahal ang Diyos, ating siyasatin ang ating pag-uugali habang may pagsamba na inihahandog sa Diyos sa mga nakalipas na gawain. Unang Korinto 13 verse 5 ay nagsasabing, ang pag-ibig ay hindi magaspang ang pag-uugali. Kaya dapat nating mahalin ang Diyos na manlilikha na nangangasiwa
sa lahat ng bagay sa buong universo. Lalo na kapag atin siyang sinamba, dapat tayo hindi maging walang galang, dapat tayo mag-ingat sa bawat salita. Una, hindi dapat tayo huli sa pagsamba. Ang pagsamba ay pagkilala sa espiritual na otoridad ng Diyos na hindi nakikita at kailangan sumamba tayo ayon sa panuntunan at formalidad na itinalaga ng Diyos. Ito ay ang pagkilala sa Diyos sa kaibuturan ng ating mga puso. Ang oras ng pagsamba ay appointment natin sa Diyos na kailangan nating ibigay sa Diyos. Kaya kailangan tayo'y nasa oras. Kailangan dumating tayo ng maayos sa harap ng Diyos bago magsimula at ihanda ang ating puso sa pagsamba. Isipin mo na lamang na may appointment ka sa presidente ng iyong bansa. Siyempre pupunta ka sa appointment ng mas maaga pa sa oras at ikaw ay maghihintay. Kaya gaano na mas kailangan nating ihanda ang ating mga sarili sa pakikipagtagpo sa Diyos na higit pa sa presidente. Pangalawa, magbigay ng konsentrasyon sa mensahe habang may pagsamba. Ang pastor o tagapagsalita na itinalaga ng Diyos ay parang pari o saserdote sa lumang tipan. Kaya siya ang nakatalagang magbahagi ng mensahe sa altar sa halip na ang Diyos at gagabay sa kanyang tupa sa kaharian ng Diyos. Kaya kung magiging bastos tayo sa harap ng pastor, kikinlanlin ito ng Diyos na tayo nagiging bastos sa kanya mismo. At kapag sumusuway tayo sa tagapagsalita, ito'y kikinlanlin ng Diyos na pagsuway sa kanya. Sa Exodus 16:8-21, sinasabi dito na kapag ang mga Israelita ay nagrereklamo at nagiging laban kay Moises, ito'y pareho din sa pagrereklamo at pagiging laban sa Diyos. Unang Samuel 8:4-9, nagsasabing kapag ang mga tao'y sinaway si Samuel, ito'y pagsuway sa Diyos. Kaya kapag ang tagapagsalita ay nagbabahagi ng mensahe sa altar, kung tayo hindi sasamba sa espiritu at katotohanan at mahulog ang ating isipan sa ibang isipin, makipagdaldalan sa katabi, alalahanin ang tungkol sa pamilya, trabaho, mga negosyo, ito ay magiging bastos sa harap ng Diyos. Maging kapag nakatulog sa gawaing pagsamba. Gaya ng kapag tayo ay nakatulog habang nagsasalita ang presidente. Kapag tayo nakatulog din habang may pagsamba, tayo ay nagiging bastos sa harap ng Diyos. Karagdagang kabastusan din kapag inantala mo ang isang taong nananalangin sa Diyos. Karagdagang kabastusan din kapag inantala mo ang isang taong nananalangin sa Diyos habang may pagsamba. Hindi natin pwedeng abalahin ang taong nakikipag-usap sa Diyos. Pangatlo, hindi dapat tayo dumalo sa pagsamba matapos tayo mag-inom at manigarilyo. Hindi sinisisi ng Diyos ang mga bagong mananampalataya kapag ito ay hindi pa naititigil ang pag-inom at paninigarilyo. Pero kailangan pa rin na hindi sila maglasing at manigarilyo bago dumalo sa gawaing pagsamba. Kapag ang mananampalatayang nabautismohan at tumanggap na ng titulo sa simbahan ay nagiinom at naninigarilyo pa rin, ito'y kawalan ng galang sa harap ng Diyos, sa pastor at maging kapwa mananampalataya. Kahit ang mga di mananampalataya ay iniisip na hindi na dapat tayo manigarilyo o uminom ng alak kapag tayo'y naging mananampalataya na. Kapag ang isang taong may titulo sa simbahan ay naninigarilyo at nagiinom pa rin, ito ay paghamak sa Diyos at paglapastangan at ang gayong aksyon ay kagaspangan. Bago tumanggap ng titulo ang isang tao sa simbahan, mayroon pa lamang itong maliit na pananampalataya. Kaya ang Diyos ay uunawain siya na hindi pa niya matigil ang pag-inom at paninigarilyo. Pero sa isang mananampalataya na mayroon na dapat na pananampalataya at may titulo na sa simbahan, ito'y paghamak na sa Diyos. Ikaapat, hindi dapat natin sirain o abalahin ang lugar ng pagsamba. Ang tahanan ng Diyos ay banal na lugar kung saan tayo sumasamba at nagpupuri, nananalangin sa Kanya. Kung hahayaan ninyo ang bata ninyo o anak ninyo na umiyak ng malakas, magpatakbo-takbo sa loob ng simbahan, gumawa ng ingay, maraming taong maabala at hindi makakapag-concentrate sa pagsamba.
Ito rin ay kagaspangan ng ugali sa harap ng Diyos. Isa pang bagay, ang pagkagalit, pagsigaw o pagsasalita ng makasanibutang usapan sa loob ng templo, pagkain ng chewing gum, pakikipagkwentuhan at tawanan sa katabi habang may pagsamba, o di kay hindi tapusin ang pagsamba. Lahat ito'y kawalan ng galang sa Diyos. Pagdalo na naka-t-shirt, pagsuot ng sombrero habang may pagsamba, damit ng panlaro, ito hindi nagpapakita ng paggalang sa Diyos. Siyempre, ang panlabas na anyo ay hindi importante. Subalit, ang puso ng isang tao ay mahayag sa kanyang kahandaan, lalo na kung may paggalang siya sa Diyos o wala. Kaya tularan natin ang Panginoong Hesukristo na nagmamahal sa atin. Inihandog niya ang kanyang sarili na mabangong handog. Mababasa natin to sa Efeso 5 verse 2. Dapat tayong maghandog sa pagsamba, mga handog at buhay na handog sa espiritu at katotohanan, at maging kalugod-lugod sa Diyos ng buong puso, isipan at kaluluwa, at mabuhay ng may buhay na may espiritual na pagsamba sa Diyos na kalugod-lugod. Ito'y mababasa sa Lucas 10 verse 27. Maraming salamat po